Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 13, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 2, verse 41 to 51. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan kahit bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat na makarinig sa kanya ay namamangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginagawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako'y nahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ng pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Jerusalem at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Alam niyo po, yung gospel natin ngayon, talagang taong-tao si Maria at Jose. Taon-taon naman silang pumupunta sa Jerusalem para sa pista ng Pasko. At sa pag-uwi nila, napansin nilang wala si Jesus. Kaya 3 araw nila siyang hinanap. Alam mo can you just imagine yung kaba, yung pag-aalala, yung pagod. At after 3 days nang matagpuan nila si Jesus, nandoon siya sa templo. At ang kamukat-mukat at ang sabi-sabi, "Hindi ba ninyo alam na dapat ako ay nasa bahay ng aking ama?" Pag unang dinig, parang parang napakatigas pakinggan. Pero hindi ito pagsuway. Ito ay pagpapahayag. Dito, ipinakilala ni Jesus yung kanyang identity. Hindi lang siya anak ni Maria at Jose. Siya ay anak ng Ama. Kaya kung papansinin natin, ano nangyari? Bumalik pa rin siya kasama nila at naging masunurin. Yung gospel natin ay nagpapakita ng 2 mahalagang bagay. Una, kahit sina Maria, Jose, at Jesus, yung tinuturing nating Holy Family, yung banal na pamilya, sila din ay dumaan sa hindi pagkakaintindihan. Sila din ay nakaranas ng may nawala at may naghahanap. Pangalawa, makikita rin natin na ang sentro ng buhay ni Jesus ay laging ang Ama. Marami sa atin, katulad ni Maria at Jose, hindi naman natin sinasadya. Hindi naman natin gustong mawala si Jesus. Pero habang tumatagal, naiiwan si Jesus. Nasa schedule lang lahat. Yung trabaho natin, yung meeting natin, yung responsibilities natin, yung gampani natin. Pero si Jesus, kapag may oras na lang tayo. At minsan, hindi agad natin napapansin kasi tuloy-tuloy pa rin naman ang buhay. Nakakatawa nga, nawala si Jesus hindi habang sila ay malayo na. Nawala si Jesus habang nasa paglalakbay. At minsan ganun din tayo.
Hindi naman dahil sobrang sama natin, kundi sobrang busy natin. Hindi naman dahil sa tumalikod tayo, kundi dahil sobrang daming iniisip natin. At ang maganda sa gospel, nang mapansin nilang nawawala si Jesus, bumalik sila agad. Hindi sila nagkunyaring okay. Hindi sila nagtuloy-tuloy. Bumalik sila sa Jerusalem, bumalik sila sa templo, bumalik sila kung saan huli lang nakita si Jesus. Maybe ito rin yung invitation ng Diyos sa atin. Kailan nga ba natin huling naramdaman na malapit tayo kay Lord? Yung mas nagdarasal tayo, yung mas tahimik ba? Nung bang panahon na mas tahimik yung buhay mo? Mas simple ba? May oras ka pa ba sa salita ng Diyos? O baka hindi mo na kailangan maghanap sa malayo. Baka ang kailangan lang natin, bumalik tayo. Bumalik tayo kay Jesus. Kaya, sa araw na ito yung challenge sa atin. Baka nawala na si Jesus sa buhay natin kasi sobrang busy natin. Maglaan tayo ng kahit 10 minutes na katahimikan. At itong oras na to, yung mga minutong ito, ibalik natin kay Jesus. Bumalik tayo kay Jesus. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming beses sa aming pagmamadali at pagiging busy, naiiwan ka namin. Hindi dahil ayaw ka namin, kundi dahil marami kaming pinapasan, marami kaming iniintindi. Tulungan mo kaming hanapin ka muli. Kapag nawawala yung kapayapaan namin, dalhin mo kami pabalik sa iyong presensya. At tulad ni Maria, turuan mo kaming mag-ingat ng iyong salita sa aming puso. At nawa, sa bawat araw, ikaw ang maging sentro ng aming tahanan at buhay. Amen. Friends, kaibigan, may kakilala ka bang sobrang busy na? Yung bang unting-unting nawawala na yung relasyon niya kay Lord? Share natin yung audio gospel na ito. Share natin to sa ating mga GC. Share mo to sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa mga ka-classmates mo, sa mga katrabaho mo, sa ka-classmate mo. Baka ito'y magandang paalala para sa ating lahat. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.